Balitang-balita po, grabe na ito. Delikado na to. Mga kabaro ni Gutesa, sumabog na rin ang mga Marines. Dahil dito sinabi nila, handa silang makipagpatayan at makipagputukan dito kung kinakailangan para lang ipagtanggol ang taong bayan at si Gutesa na tunay na nagsasabi ng katotohanan, na pilit na sinisiraan nila at dinidiscredit nila. At talagang grabe ang suporta nila kay Senador Marcoleta. Ang mga Marines matatapang po ito, mga kababayan. Kaya panoorin po natin. Nakakatakot na talagang itong mga pasabog nila na handa silang makipagpatayan para sa inang bayan, para mapatunayan at makita ang direksyon para mas mahuli ang mga kawatan na ito. Grabe na, ito na po. Ng Kuya Ed, para malaman nyo, may isa kaming tropa ng Marines mula sa grupo ng security detail na nagpahayag ng katotohanan tungkol sa mga transcript ng mga basura, kung saan kinuha at kung kanino dadalhin. Ito ba yan ay hindi mapapasinungalingan, at ang pangamba ng Senado tungkol sa kanyang buhay ay para lamang nakipagbiro. Paalalang muli sa mga nagnanais makialam at pumapit tungkol sa kung ano ang katotohanan para sa aming kapatid at kasama sa Marines. Huwag niyong biruin ang sarili niyo. Dahil handa po kami makipagpatayan, proteksyonan lang ang aming kasama. Ayan mga kababayan, narinig nyo po. Narinig nyo po ang kanyang sinabi na handa silang resbakan ang kanilang kabaro na si Gutesa, na talagang pilit nilang sinisiraan at dinidiscredit. Napakatapang na mga Marines na ito. Handa silang makipagbakbakan, makipagpatayan, makipagputukan kung kinakailangan. Halaka, mga kababayan. Grabe na. Handa silang kupkupin, handa silang ipagtanggol kung sino ang mga magkakainteres sa kanyang buhay. Napakatapang na mga Marines ito, mga kababayan. Grabe na ito. Ituloy pa natin. Hanggang ngayon po mga kababayan ay tuloy-tuloy po yung rally po sa diyan sa may sa EDSA, sa malapit po sa Camp Aguinaldo. Marami pa ring nagrarally diyan. So ngayon po yung mga Marines po nakikiisa po na ito kasing si Gutesa, tinago po nila at talagang itinago kasi meron na daw parang banta sa kanyang buhay. Kaya itong mga Marines na ito mga kababayan, talagang pinagtatanggol po nila itong si Gutesa. Ito pa po. Yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tap Gute, hindi nyo kilala yung tao. Ako kilala ko siya personal. Dahil kabaro ko sa Philippine Marines, ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Gutesa, na dumalo sa pagdinig. Alam nyo na, hindi ko na babanggitin, nilayo ko ng mga ganyan-ganyan. Ito yung unang pagkakataon na may ganito akong paksa. Alam nyo naman, pakanta-kanta lang ako o yung mga inspirational messages ko. Ayoko sana sa ganito. Pero kahit sa munting pamamaraan lang,
matulungan ko siya kung paano magpaliwanag yung sinasabi na peke na notaryo doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Okay? Unang-una, kapag pumunta kayo doon sa malalaking kampo, halimbawa Camp Aguinaldo, Campo Crame, pati NBI, pati DOJ, doon mismo sa harapan, ang daming nagnonotaryo doon. Yung transaksyon mo sa loob, uutusan ka nung concerned office na yan, magpanotaryo ka muna. Ngayon, lalabas ka, ang dami doon nakahilera, mga pwesto. Pero hindi nyo doon makikita yung mga abogado. Kalimitan, andun lang yung kanilang secretary o staff. Sila na yung pipirma. Pero bakit tinatanggap yun? Kasi walang issue. Ito, may issue dahil siya lang yung kaisa-isahang bumanggit doon sa pangalan na binanggit niya. Yan. Alam ko yung iba sa inyo, naranasan na nila yan. Walang abogado. Ang pipirma doon, yung secretary lang. Sa probinsya, kalimitan ang nakikita doon kasi yung mga abogado dahil kukunti lang yung tao eh. Pero sa Metro Manila, sabi ko nga, kalimitan, staff o secretary lang. Marami pang nagsasabi doon, nakakasuhan daw siya. Anong ikakaso nyo doon? In good faith naman yung pagpapirma niya. In good faith naman yung pagpapanotaryo niya. Oh, di ba? Ang kasuhan yung secretary ng abogado, yung pumirma doon. At pustahan tayo. Kung kontra doon sa binanggit niya na pangalan, yung abogado na yon, hindi na yun magrereklamo, di ba? Number 2. Ito yung sitwasyon na bibihirang mangyari, pero naranasan ko kasi yon. Yung pwede namang siya yung pumirma, halimbawa lang, siya yung pumirma. Pero tinakot na siya, tatakutin siya. Hindi naman yung takutin na may mangyayari sa iyo pag hindi mo talikuran yung pirma mo. Hindi naman ganoon ang manakot. Alam niyo yung manakot? Kasi sabi ko nga, nasubukan ko na lahat yan. Simple lang yan. Halimbawa, tatawag ka. Autor na eh. Kung hindi mo tatalikuran yung pirma mo na yon, alam ko kung saan nag-aaral yung mga anak mo. Yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tap Gute, hindi nyo kilala yung tao. Ako, kilala ko siya personal. Ang sundalo may kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, ano ba yun? Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit, tapos pupunta ka doon sa imbitasyon? Hindi ah. Alam ng mga kasundaluhan yan, ang Intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, Sabado bukas, yung Intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa kalaman ng hindi nakakalam, yung gate ng Forbes, hindi nasasakupan yung bahay doon ni, alam nyo na, yung McKinley Road na yan, from EDSA papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung bahay niya. Hindi nasakupan ng main entrance. Alam ko yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao, lalo na dun sa nag-imbita sa kanya. Ako ayaw kong magbanggit ng mga neutral lang ako para lang kay Tap Gute yung pinaliwanag ko. Alam niyo naman, may kasabihan, Marines is always a Marines. Itong busina para sa pagkakaisa po. Busina para sa matigil ang korupsyon. Busina para matigil ang mga kalokohan sa Congress, sa Senado, sa gobyerno. Busina yan sa lahat ng kababayan natin Pilipino. Mga kababayan, pumunta na kayo dito. Panahon na ito. Ang dami na natin, dagdagan pa natin para matuldukan ang aking ninakaw, ang ating kabanang bayan. Manawagan ako, lumapit na kayo. Timing na ito. Maraming salamat. So yan mga kababayan, nako po, nakakayak po ito. Mabuhay kayo mga Philippine Marines. Salute po sa inyo mga sundalo. Nakakaiyak po mga kababayan eh. Alam niyo naman ngayon nangyayari si Marcoleta
pilit nilang sinisiraan, patuloy nilang inililihis at talagang nagiging itbulaga itong Blue Ribbon Committee na tila wala na pong magandang patutunguhan. Kung si Marcoleta pilit po nilang hinaharang at sinisiraan. Ibang Philippine Marines, mga disiplinado yan, walang bad record at may paninindigan. Mga Marines lang pala ang mga matitino. Kita nyo po mga kababayan. Salute to our great Marines. Your fight is our fight. Saludo kami sa iyo, sir. Once a Marines, always a Marine. Respect and admiration to the Philippine Marines. Salamat kuya, sana matapos na. Kawawa naman ang mga Pilipino. Lord protect Gutesa and Marcoleta. Dapat lang please help solve the problem in the Philippines. Protect only Gutesa. Kayo lang po ang kailangan ng mga tao. Thanks, Sir Orly Gutesa, Laban Pilipino. Kita nyo po mga kababayan. So ano pong masasabi nyo dito sa sinabi ng mga Marines na matatapang na handa po sila makipagpatayan, makipagbasukaan, makipag-armalaitan kung kinakailangan para lang ipagtanggol ang kanilang kabaro. Tignan nyo po. Sino ba namang tanga na gago na Marines gagawa-gawa ng kwento? Pupunta sa Senado tapos PPK-in yung kanyang salaysay. Anong motibo niya? Pasikat? Mga kababayan, mag-comment kayo. Kasi involved tayo dito. Pilit po nilang ginagawang tanga na bobo ang mga Pilipino. Pilit nilang pinagtatakpan ng tunay na may kasalanan. Kita niyo si Marcoleta. Sinisiraan nila pati yung asawa dinamay. Di ba mga kababayan? Ano masasabi nyo dito? Yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Isang like po, isang share, isang subscribe. Salamat po.